Hello everyone! It's such a beautiful Friday weekend and I hope lahat ng mga kababayan ko dyan sa Philippines, especially yung mga entrepreneurs, are just having fun and ini-enjoy nyo lang yung mga businesses nyo. Okay, so as of me, today is medyo okay lang naman. No? I went to visit my friends. Karamihan sa mga kaibigan ko rito, Cambodians and mga expats, unti-unti nang nawawala. Okay? So, nasaya naman ako kasi kahit saan ako itapon, nakakapag-network ako, meeting lots of people, mga kaibigan, dumadami yung mga kakilala mo worldwide. Pero, masakit din kapag umaalis sila, di ba? Mamimiss mo sila, yung mga bonding nyo, yung mga places kung saan kayo laging nag-meet o nagkikita, ganyan. So, today's topic is about, I think, I wanna share some values about about the value of time, again, and kung saan mo i-spend yung strength mo, yung effort mo, yung energy mo. So, recently, nakatanggap ako ng, tawag dito, ng isang napakahaba at napakadrama, makapanginig luha na message from, what's her name? Okay, itago na lang natin. Thank you so much. Open charan. Okay, itago na lang natin siya sa pangalang, ano ba? Charo. Okay, I think we can call her, Jessie na lang. Siya na lang ulit si Jessie. Kasi close sa name niya. Okay, so sabi niya sa akin, Ate Princess, sabi niya, na-inspire ako sa mga videos mo, sa mga YouTube videos mo. And lagi niyang pinapanood yung mga videos ko. And pag may time siya para makapag-download ng mga videos ko, pumupunta siya sa isang internet cafe para mai-download lahat ng videos ko and panoorin yon. So, nakakataba naman ng puso kasi para sa mga vlogger and sa mga YouTubers na kagaya namin, ako napili ko talaga, yung niche of people ko ay yung mga kapwa ko Pinoy, mga kapwa ko entrepreneur na gusto kong ma-inspire, gusto ko na mag-level up, and gusto ko na umangat sa buhay kasi natuto sila, okay? Or meron silang mga bagay na napulot o nadampot sa akin. Okay, so I'm so glad na ganun yung So I could be in cooking or makeup or cosmetics, pero mas pinili ko to kasi dahil sa mga taong kagaya ni Jessie. So again, yung situation ni Jessie ay talagang napakahirap, guys. So again, Jessie, ito yung masasabi ko sa iyo, being an entrepreneur is not easy, pero sa lahat ng pinakamahirap, ito yung pinakamadali. Okay, so lagi ko sinasabi yan, talagang lahat ng bagay mahirap, guys. Pinaghihirapan yan. Pero may mga bagay talaga na parehong mahirap, pero yung isa mas masarap, mas malaki yung resulta kasi niya. Kasi kaya niyang ibigay yung lifestyle na gusto mo. O kaya malaki yung niya malaki yung palo nung gain, okay? So for an entrepreneur like Jessie, yung trouble niya kasi is that alam niya kung saan siya magaling, alam niya yung strength niya, kaso nagkakaroon pa rin siya ng doubts and fear. Okay? So naranasan niyo ba yon, guys? Yung parang alam mo kung saan ka mas magaling, pero duda ka pa rin sa sarili mo, parang hindi mo pa rin yung ginagawa. So si Jessie ay isang magaling na writer. Okay, mahilig siya magsulat, na i-express niya yung sarili niya sa pagsusulat. Ako naman, personally, writer din ako nung ko, okay? Nung nasa elementary ako, lumalaban ako ng mga competition. Pero I think, aside sa pagiging writer, I believe in myself na mas magaling ako sa video. Okay? Mas na-express ko yung sarili ko sa video, okay? Pag may topic ako, mas madali kong na-share yung mga pinagdaanan ko sa ibang tao kasi pakiramdam ko may kausap lang ako. And yun nga, dahil napaka-friendly ko, kahit saan ako pumunta na bansa, kahit siguro itapon ako sa Pluto o sa ibang planeta, makakahanap pa rin ako ng makakausap doon. Okay, so ganon. So, yun. Kaya nga malungkot ako ngayon kasi yung strength ko is friendship. Okay, pero ngayon, unti-unti naman nawawala yung mga kaibigan ko dito. One is going to Japan, one is going to Africa, to Malawi. She will be back in Sweden, then to Malawi. So, yun. Another friends ulit. But anyway, our topic is about you have to focus on your strength. So, kung saan ka magaling, dun ka mag-focus kasi dun ka magiging successful. So, Jessie,
Wag mo nang isipin na, hindi ka magaling na writer kasi sa'yo na nanggaling yan. Lahat ng tao sa buong mundo, ikaw lang ang nakakaalam personally kung saan ka magaling. Okay, tandaan mo yan walang hindi alam ng kapitbahay mo yan, kahit magulang mo, hindi nila alam yan. So, ikaw lang ang talagang totoong nakakaalam yan sa sarili mo. So, dun ka mag-focus, spend more time, energy, and effort para mas ma-improve mo pa yung strength mo, yung galing mo. And I highly recommend na pwede mong pagkakitaan yung pagiging writer mo. Pwede kang gumawa ng mga novel, dare to dream bigger things. Pwede kang gumawa ng isang story kagaya ni J.K. Rowling, So, 9 times siyang gumawa ng novel, pero nag-fail siya. So, 9 times siyang gumawa ng napakaraming novel bago niya nagawa yung Harry Potter, bago naging ganon kagaling. Si Beyonce, 100 mahigit times, 120 more than times siyang gumawa ng maraming songs bago niya nagawa yung Halo. Okay, Halo. Okay, so, ayun, so kailangan mo, kahit magaling ka na dyan, kailangan mo pa rin sharpen the saw, okay, para mas lalo kang maging magaling. Anyway, pwede kang maging vlogger, kagaya ko. Pwede kang magsulat ng mga content na makakatulong sa ibang tao. Okay? Ako yung vlog ko, nagpo-produce sa akin ng maraming leads. Okay? Ng mga maraming tao na gustong ma-inspire, mga followers. Okay? So, pwede mo rin gawin yon. Aside sa nalaman mo yung purpose mo sa buhay, nagagawa mo pa na makapag-impact ng maraming lives ng tao while making a living. So, napakasarap talaga nung ganitong klase ng work or business, let's say. So, there you go, Jessie. Kaya mo yan. Whatever it is na pinagdadaanan mo, alam ko lahat ng pinagdadaanan mo. You can do it. So, always remember to focus on your strength. Huwag kang mag-focus sa mga naglalak ka. O kaya hindi ako magaling dito. Ay, wala pa kasi akong laptop. Ang dami mga ganyan, diba? Cellphone pa lang ang gamit ko. Data lang po kasi ako wala akong net. Huwag kang mag-focus sa wala. Mag-focus ka sa meron. Mag-focus ka sa kung saan ka magaling. Mag-focus ka kung saan ka hustler, kung saan ka walastik, kung saan ka pinakamagaling, okay? Kasi dun ka, from kung anong meron, unti-unti magkakaroon ka niyan. And ako, kapag wala ako ng isang bagay, iniisip ko, okay, wala ngayon, pero next time meron na. Okay, ganun. Okay, ngayon nasa Asia ako, next time sa Africa naman. Diba? Ganun. Kahit wala pa, kahit hindi pa nangyayari, i-picture mo na. Kasi pagka inisip mo yung yung wala sa'yo, okay, yung hindi wala pa sa kamay mo, madedepress ka lang eh. So, isipin mo, always remember, yung wag mong isipin yung what, kung ano yung mga what na wala. So, isipin mo yung how. Mahal tong kotse na to Dito sa Cambodia, napakaraming mga magagandang sasakyan, guys. Ayan, ang gaganda, di ba? Ito, mga single bikes, diba? Pero hindi, maraming mga may kaya dito talaga yung mga dito, especially dito sa town na to. Kaya ang gaganda ng mga cars nila, talagang mainggit ka. May mga Porsche, may mga Jaguar, talagang yung mga spider type na, mga shark type na mga sports car. Napakarami kasi dito may mga artista dito minsan mga football players sa ibang bansa, bumibisita sila dito. And siguro yung mga politicians din kasi afford nila, 'di ba? Alam mo naman sa Asia. So, ayun guys, huwag kang mainggit kung meron sila nun. Sabi ko nga sa'yo, always focus on the things na meron ka sa ngayon, okay? And then lagi mo sasabihin sa sarili mo na sa ngayon, wala pa ako niyan, pero darating yung time na pag nag-focus ako sa strength ko, kapag ginalingan ko, alam ko na makukuha ko rin yan. Alam ko na magiging magaling din ako. Kasi we are all God's creature, guys. And alam mo yun, creator siya eh. Creator ka rin. Kaya mo rin mag-create. Okay? Kaya mo rin mag-create ng mga bagay na wala pa sa'yo. So, there you go. I enjoy my day so much today. Nagawa ko mag-exercise kasi I gained a lot of weight from my previous holiday. And habang nag-exercise ako, chinek ko yung email ko. Grabe, ang sarap talaga ng ganun, no? Yung mga affiliate companies ko from Wondershare, Filmora, ano pa ba, yung mga video editors na mga ka-tie up ko, no? Yung mga auto posters na yan,
yung mga vlogging softwares. Ang sarap na makareceive ka ng income, you're just starting your day. Ang sarap maging entrepreneur. Pero, hindi lahat ng tao ay magaling doon. Okay? So, yun na naman, di ba? Isipin mo na naman, hindi kasi ako magaling dyan, hindi yun yung strength. So, no problem. Pero, tandaan mo rin na lahat ng bagay natututunan. Okay, maaaring hindi ka magaling doon, pero pagka inaral mo yung mabuti, natutunan mo siya, magiging magaling ka rin doon. I suggest panoorin nyo yung Legally Blonde. Okay, napakagandang movie nun, guys. Yung Legally Blonde, siya ay isang pretty girl, blonde pretty girl, uptown class woman, okay, na her strength is about fashion. Okay, fashion, F. Okay, so meron siyang boyfriend na lawyer. Okay, so ang ginawa ng boyfriend, dahil hindi nga siya pasok sa taste ng pamilya, dahil siya ay isang very kikay, feminine girl, okay, more on fashion, with a good heart, okay, ayaw ng pamilya sa kanya kasi more on politics sila, more on law. So, ang ginawa niya, nung ginawa nung guy, nakipag-break siya dun sa babae. Okay, sabi niya, hindi tayo bagay, ganito, ganyan. Alam mo yung ginawa ng girl, ginawa niya yung best niya para makapag-apply sa Harvard yata yun, para matanggap siya makapag-enroll as lawyer. Sa ibang bansa kasi, hindi ka pwedeng mag-enroll, matanggap, hanggat hindi ka ina-accept ng school. Hindi ka gaya sa Asia na basta may pera ka, pwede ka mag-enroll. Sa ibang bansa, especially sa England, okay, sa Oxford, yung dalawang mataas na university doon, Cambridge, matindi yun, guys. Sinubukan ko mag-enroll, nag-fail ako. Hindi ako nakapasa. Okay, sa Newcastle, hindi rin ako nakapasa. So, what do you call this? Ayun, sa Middlesex University, nag-enroll ako sa mga yan, di ako nakapasa. So, may mga weakness ako na masakit. Okay, hindi talaga, So, ayun, hindi siya natanggap. And then, ginawa niya yung best niya para matanggap siya. Okay, ako pala hindi natanggap. Ginawa niya yung best niya. So, imaginein mo, hindi niya linya yung pagiging lawyer, pero natanggap siya. And in the end of the story, panoorin nyo na lang, sobrang ganda. Yung mga struggles niya, yung mga failures niya. And then, hindi niya strength yun, nag-focus siya, pero naging successful pa siya. What if pa kaya, kung strength mo, tapos nag-focus ka, maging successful ka, di ba? Mas panalo yun, mas wagi yun. So, I highly recommend, guys, na panoorin mo yung Legally Blonde, especially you, Jessie, panoorin mo yung Legally Blonde. Meron siyang part 1 and part 2. And parehong maganda, sobrang ganda. Okay, napakaganda niyang movie na yan. So, there you go, guys. If you are looking for an opportunity to find your strength, o kaya naman gusto mo pang i-develop or i-improve yung mga strength mo, hop onto my blog, which is www.princessbumabon.com, and i-like mo yung aking Facebook page, which is Princess Bumabon din. And shoot me an email, huwag kang mahiya, okay? Dahil I am ready to help you. Kahit hindi kita ka-team, kahit hindi kita ka-company, or kahit hindi tayo magkakilala, we can be friends. And maybe I will be very happy to be part of your journey, okay? And always remember to focus on your strength, kung saan ka magaling, yung God-given talents mo, because I believe you will be successful with that. There you go. Have a great day, guys. Stay blessed. Bye-bye, Jessie. You can do it. Bye-bye. Take care.